Magandang gabi, kaibigan. Bago mo ipikit ang iyong mga mata, huminga ka muna ng dahan-dahan. 1, 2, 3. Dama mo ba ang malamig na simoy ng hangin? Hayaan mong tanggalin nito ang lahat ng bigat ng iyong araw. Sa mga oras na ito, wala ka nang dapat alalahanin. Ang natitira na lamang ay katahimikan, kapayapaan, at ang paglalakbay ng iyong isipan. Ngayong gabi, dadalhin kita sa isang kwento mula sa ating bayan. Isang kwentong bumabalik sa panahon ng mga diwata at mahiwagang kagubatan. Isang alamat na isinilang mula sa pag-ibig at sakripisyo. Ang alamat ng waling-waling ang bulaklak na tinaguri ang reyna ng mga orchids. Sa isang liblib na bahagi ng Mindanao, kung saan ang mga bundok ay bumabalot sa kalangitan at ang hamog ay tila kumot na bumabalot sa lupa tuwing umaga, matatagpuan ang isang maliit na nayon. Ang nayong ito ay payapa, simple, at halos nakalimutan ng panahon. Dito, ang mga tao ay nabubuhay ayon sa galaw ng kalikasan. Gumigising sila kasabay ng tilaok ng manok at paghuni ng mga ibon at natutulog sa ilalim ng mga bituin kung saan ang ilaw ng buwan ang nagsisilbing lampara. Ang kanilang mga tahanan ay yari sa kawayan at pawid. Nakapwesto sa tabi ng isang ilog na malinaw ang tubig, umaagos mula sa kabundukan. Sa araw, ang mga lalaki ay nangingisda, nangangaso, o nagbabantay sa mga palayan. Ang mga babae naman ay abala sa pagtatanim ng gulay at paghahabi ng tela. Ngunit higit pa sa kanilang araw-araw na gawain, ang mga tao'y may malalim na paggalang sa kalikasan. Alam nilang ang kagubatang bumabalot sa kanilang nayon ay hindi basta tirahan ng mga hayop at halaman, kundi isang banal na lugar, tahanan ng mga diwata, engkanto at mga espiritu. Araw-araw, bago pumasok ang mga mangangaso sa kagubatan, nag-aalay sila ng dasal at pagkain, karaniwang prutas, kanin o inihaw na isda bilang paghingi ng pahintulot. Naniniwala sila na ang sinumang papasok ng walang paggalang ay maliligaw at hindi na makakabalik. Maraming kwento ang mga matatanda tungkol sa mga lalaking hindi nagbigay alay at pagkatapos ay hindi na muling nakita. Sa gabi, sinasabi ng mga matatanda na may mga ilaw na sumasayaw sa gitna ng kagubatan, mga liwanag na parang bituin, ngunit hindi bituin. Ang mga ito raw ay mga diwata na nagbabantay sa bawat nilalang. Kaya't ang mga bata ay laging pinaaalalahanan na huwag lalayo kapag gumagabi na upang hindi sila kunin ng mga espiritu. Sa nayong ito naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Luningning. Siya ay anak ng isang mangingisdang matapang, si Kadalisay, at ng isang mapag-arugang ina, si Alunsina. Bata pa lamang ay namumukod-tangi na si Luningning. Hindi lamang siya kilala sa kanyang angking ganda, ang kanyang balat ay kayumanggi at makinis na wari halik ng araw, ang kanyang mga matay kasingingning ng mga bituin at ang kanyang ngiti nagdadala ng ligaya sa lahat. Higit sa lahat, siya'y kilala sa kanyang kakaibang kaugnayan sa kalikasan. Madalas siyang makita sa tabi ng ilog, umaawit ng mga himig na natutuhan mula sa kanyang ina. At sa tuwing siya'y umaawit, tila ba ang mga ibon ay sumasabay, ang mga paru-paro ay lumilipad sa kanyang paligid, at ang hangin ay nagiging mas malamig at mahinahon. May mga pagkakataon pa nga na ang mga bata sa nayon ay nanonood sa kanya mula sa malayo, nagtataka kung siya ba'y isang mortal o isang diwata na nagkatawang tao. Isang araw,
Habang naglalakad si Luningning sa kagubatan, napansin niya ang kakaibang liwanag na nagmumula sa mga puno. Ang liwanag ay malamlam ngunit kaakit-akit, na para bang may bituin na bumaba mula sa langit at naninirahan sa pagitan ng mga sanga. Dahil sa kanyang kuryosidad, sinundan niya ang liwanag. Habang siya'y naglalakad, naririnig niya ang mga huni ng ibon, ang kaluskos ng mga dahon, at ang banayad na agos ng tubig mula sa maliliit na sapa. Ngunit ang lahat ng tunog na ito'y tila nagsasanib, nagiging isang musika na kumakalma sa kanyang puso. Matagal siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa isang lugar na hindi pa niya nakikita kailanman, isang maluwang na espasyo sa gitna ng kagubatan. Dito, ang mga sinag ng araw ay pumapasok sa pamamagitan ng siwang ng mga dahon, at sa gitna ng espasyong iyon ay may isang lumang bato, balot ng lumot at tila pinagpahingahan ng panahon. Sa paligid nito ay may samut-saring bulaklak na hindi pa niya nakikita. Ang mga kulay ay mas matingkad kaysa sa karaniwang bulaklak na matatagpuan sa nayon. Habang siya'y nakatayo roon, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ngunit kasabay nito ay isang tinig ang umalingaw-ngaw, malumanay ngunit makapangyarihan. Luningning, anak ng lupa at hangin, matagal ka na naming pinagmamasdan. Napatigil siya at napalingon sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Tanging mga liwanag lamang na kumikislap, na parang mga alitaptap ngunit mas maliwanag. Doon niya naunawaan ang mga diwata ng kagubatan ay nakikipag-usap sa kanya. Ikaw ang tagapangalaga, wika ng tinig. Sa mga darating na araw, haharapin ng iyong bayan ang isang matinding pagsubok, ngunit mula sa iyong puso, isisilang ang isang biyaya na magiging sagisag ng kagandahan at pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung siya'y matatakot o matutuwa. Ano ang ibig sabihin ng mga diwata? Ano ang biyayang magmumula sa kanyang puso? Sa kanyang pagbabalik sa nayon, tahimik si Luningning. Hindi niya maibahagi agad sa kanyang mga magulang ang kanyang nakita dahil natatakot siyang hindi siya paniwalaan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may malaki siyang gampanin, isang tungkuling hindi pa niya lubos na nauunawaan. Mula noon, madalas siyang bumalik sa sagradong lugar. Doon siya nagdarasal, umaawit, at nakikipag-usap sa mga diwata na hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman, at sa bawat pagbisita, lalong tumitibay ang kanyang ugnayan sa kagubatan. Ngunit kasabay ng kanyang mga lihim na paglalakbay, nagsimula na ring magpakita ng mga palatandaan ng unos na darating sa kanilang bayan. Sa mga araw na lumipas matapos marinig ni Luningning ang tinig ng mga diwata, lalong naging palaisipan sa kanya ang mga salitang iniwan ng mahiwagang tinig. Sa mga darating na araw, haharapin ng iyong bayan ang isang matinding pagsubok. Ngunit mula sa iyong puso, isisilang ang isang biyaya na magiging sagisag ng kagandahan at pag-asa. Paulit-ulit itong umuukit sa kanyang isipan tulad ng alon na paulit-ulit na humahalik sa pampang. Kaya sa tuwing siya'y nag-iisa, hinahanap niya ang katahimikan ng kagubatan, umaasang muling maririnig ang mga diwata o marahil ay makakakita ng tanda ng kanilang sinasabi. Isang umaga, bago pa sumikat ng lubos ang araw, naglakad si Luningning patungo sa gubat. Ang hamog ay bumabalot pa sa damuhan at ang mga ibon ay nagsisimula pa lamang umawit ng kanilang pambungad na himig. Bitbit niya ang isang maliit na basket na may lamang prutas at tinapay, alay niya para sa mga espiritu ng kalikasan. Habang siya'y naglalakad,
Napansin niya kung gaano kaiba ang kagubatan kapag pinakikinggan ng mabuti. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila may sinasabi. Ang bawat huni ng ibon ay tila bahagi ng isang awit na matagal nang umiikot. Ang mga puno ay tila nagmamasid at ang hangin ay tila nagdadala ng mga lihim. Lumalim siya sa kagubatan, lagpas sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga mangangaso o tagapitas ng prutas. Doon niya natagpuan ang mga bahagi ng gubat na bihirang madaanan ng tao, mga puno na sobrang taas, halos abutin ang ulap, mga baging na nakabitin na parang kurtina at mga bulaklak na kulay ginto, lila at bughaw. Sa kanyang paglalakad, muling nagpakita ang mga liwanag na parang alitaptap. 1, 2, hanggang sa maging 10 at maya-maya pa'y daan-daan na, kumikislap sa hangin na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Napahinto siya at napangiti. Dahil alam niyang ang mga ito ay palatandaan ng presensya ng mga diwata. Mula sa liwanag ay unti-unting lumitaw ang mga figura, mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng mata. Ang kanilang mga anyo ay parang pinaghalo ng tao at liwanag. May hugis ng katawan ngunit gawa sa kumikislap na enerhiya at ang kanilang mga matay parang maliliit na buwan. Ang kanilang buhok ay kumakaway na parang usok at ang kanilang mga galaw ay kasing gaan ng hangin. Maligayang pagdating muli, Luningning. Wika ng isang diwata na tila pinuno sa kanila, sapagkat ang kanyang liwanag ay mas maliwanag kaysa sa iba. Matapang ka at dalisay, kaya't ikaw lamang ang pinahihintulutang makapasok sa aming sagradong tahanan. Hindi makapaniwala si Luningning sa kanyang nakikita. Bagamat noong unay boses lamang ang kanyang narinig, ngayon ay tunay na nakikita niya ang mga diwata ng kagubatan. Siya'y napaluhod bilang tanda ng paggalang. Bakit po ako? Tanong niya habang nakayuko. Ako po'y isang simpleng dalaga lamang. Bakit ako ang pinili ninyong makita at kausapin? Dahil ikaw ay may puso na marunong magmahal hindi lamang sa tao kundi pati sa kalikasan, sagot ng diwata. Hindi lahat ng nilalang ay may kakayahang makaramdam ng ugnayan sa lupa, hangin at tubig gaya mo. Ang iba'y gumagamit lamang, kumukuha, at hindi nagbabalik. Ngunit ikaw, Luningning, ikaw ay may malasakit. At iyon ang aming nakikita. Simula noon, tuwing dumarating si Luningning sa kagubatan, tinuturuan siya ng mga diwata. Hindi sa pamamagitan ng mga aralin na binibigkas, kundi sa pamamagitan ng karanasan. Tinuruan siya kung paano pakinggan ang bulong ng hangin dahil dala nito ang mga lihim ng malalayong lugar. Tinuruan siya kung paano damhin ang pintig ng lupa dahil dito nakatala ang galaw ng mga halaman at hayop. At tinuruan siya kung paano makipag-usap sa tubig dahil ang tubig ay may kakayahang magdala ng mensahe mula sa isang ilog patungo sa isa pa. Sa bawat araw na lumilipas, nadarama ni Luningning na parang siya'y nagiging bahagi ng kagubatan. Ang kanyang awit ay mas nagiging magaan. Ang kanyang mga kilos ay mas nagiging marikit. Ang mga hayop ay lalong napapalapit sa kanya at ang mga halaman ay tila mas mabilis lumago kapag siya'y nasa paligid. Isang gabi, matapos ang kanyang pagbisita sa kagubatan, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang malawak na parang, ngunit ang langit ay kulay abo at ang lupa'y tuyo. Ang mga puno ay natutumba. Ang mga ilog ay natutuyo at ang mga tao sa kanyang nayon ay umiiyak dahil wala na silang makain. Habang siya'y umiiyak din sa kanyang panaginip, isang bulaklak ang biglang sumulpot mula sa kanyang dibdib.
Ang bulaklak ay may kakaibang ganda, may halong kulay rosas, lila at puti, at ang hugis nito'y tila kumakatawan sa lakas at kagandahan. Sa pag-usbong ng bulaklak, biglang nagbalik ang kulay ng paligid. Bumalik ang tubig sa ilog at muling nagkaroon ng sigla ang mga tao. Nagising siyang pawisan at humihingal. Alam niyang ang panaginip na iyon ay may kahulugan. Naalala niya ang sinabi ng diwata, "Mula sa iyong puso, isisilang ang isang biyaya na magiging sagisag ng kagandahan at pag-asa." Kinabukasan, muli siyang nagpunta sa kagubatan at ikinuwento ang kanyang panaginip. Ang mga diwata ay nagtipon-tipon at nakinig. "Ang iyong panaginip ay isang pahiwatig," sabi ng pinunong diwata. "Darating ang panahon na susubukin ang iyong bayan. Ang kagutuman, pagkasira ng kalikasan, at pagdurusa ay haharapin ng inyong nayon. Ngunit ikaw, Luningning, ang magiging susi upang muling manumbalik ang sigla at kagandahan." "Natatakot po ako," wika niya. "Paano ko po magagawa iyon? Ako po'y mahina at simpleng dalaga lamang. Hindi sa lakas ng braso, kundi sa lakas ng puso, nagmumula ang tunay na kapangyarihan," tugon ng diwata. "At kapag dumating ang tamang panahon, malalaman mo kung ano ang dapat gawin." Mula noon, naging mapanibago ang lahat. Nagsimula ng mapansin ng mga tao sa nayon na humihina ang agos ng ilog. Ang mga palayan ay natutuyo, at ang mga punong dati laging namumunga ay biglang nanlalagas. May mga mangangaso ring nagbalik na walang huli dahil ang mga hayop ay tila naglaho. Ang mga matatanda sa nayon ay nagsimulang mag-alala. Sabi nila, baka raw nagalit ang mga espiritu ng kagubatan o kaya na may nakaligtaan silang alay. Kaya't nagtipon-tipon ang lahat at nag-alay ng mga pagkain, awit at sayaw sa gitna ng nayon. Ngunit kahit anong gawin nila, patuloy ang unti-unting paghina ng kanilang kapaligiran. Samantala, si Luningning ay nanatiling tahimik. Sa kanyang puso, alam niyang siya ang may mahalagang gampanin, ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano ang hinihingi ng tadhana. Kaya tuwing gabi, lumuluhod siya sa tabi ng kanyang higaan, nananalangin sa mga diwata at sa may likha na bigyan siya ng lakas ng loob. At sa bawat panalangin, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na darating ang oras ng kanyang sakripisyo. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kaibigan, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong kwentong pampaantok. At kung may nais kang marinig na susunod na kwento, i-comment mo lang sa ibaba. Balik tayo sa kwento. Mabilis na lumipas ang mga araw at kasabay nito'y lalo ring tumindi ang pagbabagong nararamdaman ng mga tao sa nayon. Ang dating masaganang kagubatan at ilog ay unti-unting nawawalan ng sigla. Nagsimula ito sa kakaibang katahimikan. Isang umaga, nagising ang mga taga-nayon na walang marinig na huni ng mga ibon. Ang mga pugad sa gilid ng kagubatan ay iniwan, at ang mga hayop na dati nakikita nilang malayang gumagala sa paligid ay biglang naglaho, parang may kakaiba. Bulong ng isang matanda. Kapag ang mga ibon ay lumisan, may paparating na unos. Kasunod nito, napansin ng mga magsasaka na ang lupa sa kanilang palayan ay tuyo at matigas kahit na may ulan sa gabi. Ang mga palay ay naninilaw at unti-unting nalalanta. Ang mga halaman na dati namumunga ng sagana ay nagbubunga na lamang ng kakaunting butil, minsan pa nga'y wala. Ang mga mangingisda na may nagsimulang magreklamo.
Ang ilog na dati puno ng mga isda ay tila nilisan ng lahat ng nilalang. Kahit gaano nila pilitin, wala silang mahuli. Ang lahat ng ito'y nagdulot ng takot sa buong nayon. Nagpatawag ng pagpupulong ang pinuno ng nayon, si Gat Daluyong, isang matanda ngunit matatag na lider. Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng isang punong balete, nagtipon ang lahat ng tao. Ang mga mukha nila'y puno ng pangamba, mga anak ng nayon. Wika ni Gat Daluyong, hindi natin maikakaila na may malaking pagbabago sa ating paligid. Ang lupa'y natutuyo, ang ilog ay nawawalan ng isda, at ang kagubatan ay nananahimik. Baka tayo'y nagkasala sa mga espiritu ng kalikasan. Kailangan nating alamin kung paano sila muling maaamo. Mag-alay tayo, sigaw ng isang babae. Mag-alay tayo ng mga pagkain at sayaw, gaya ng dati, ngunit umiling ang ilan. Ilang beses na tayong nag-alay, ngunit hindi nila tinatanggap, baka may mas malalim na dahilan. Tahimik lamang si Luningning sa isang tabi. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang may kaugnayan ito sa sinabi ng mga diwata, ngunit paano niya ipapaliwanag sa buong nayon? Paano niya sasabihin na siya ang susi, gayong hindi pa man ay hindi rin niya lubos na naiintindihan ang kanyang tungkulin? Sa gabing iyon, nagtungo si Luningning sa kagubatan upang muling humingi ng gabay. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang mga bituin ay parang mga matang nagmamasid mula sa kalangitan. Dinala niya ang isang maliit na lampara, at sa liwanag nito ay natagpuan niya ang sagradong lugar. Mga diwata ng kagubatan, bulong niya habang nakaluhod sa harap ng lumang bato. Ano po ang dapat kong gawin? Ang aking bayan ay nagdurusa at ang lahat ay natatakot. Paano ko sila matutulungan? Sa hangin, muling sumulpot ang mga liwanag na kumikislap, at mula rito, lumitaw ang pinunong diwata. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng lungkot. Luningning, wika niya. Darating ang matinding pagsubok. Hindi ito basta parusa, kundi bahagi ng pag-ikot ng kalikasan. Ang tao'y nakalimot na sa tamang balanse, masyado nang umaasa, ngunit hindi na nagbabalik. Ngayon, nararanasan ninyo ang bunga ng kawalan ng paggalang sa lupa at tubig. Napaluha si Luningning. Ngunit paano po sila matututo? Paano po kami maliligtas? Nakaraan, darating ang oras. Sagot ng diwata, nakakailanganin mong ialay ang pinakamahalaga. Mula sa iyong sakripisyo, isisilang ang biyayang magpapanumbalik ng kagandahan. Hindi na nag-usisa pa si Luningning. Agus ay yumuko na lamang at tinanggap ang bigat ng mensahe. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumala ang sitwasyon sa nayon. Marami ang nagugutom dahil wala nang huli sa ilog at wala nang ani sa mga bukirin. Ang mga bata ay umiiyak sa gabi at ang mga magulang ay walang maibigay kundi payapang pag-alo. Nagkaroon ng pagkakawatak-watak. Ang ilan ay nais lisanin ang nayon at maghanap ng mas masaganang lugar, ngunit ang iba na may ayaw umalis dahil naniniwala silang ang lupang iyon ay kanilang tahanan at di dapat iwanan. Ang mga pagtatalo ay nagdulot ng lalong pangamba. Si Luningning, sa kabila ng lahat, ay patuloy na nagpupunta sa kagubatan. Doon siya humuhugot ng lakas, nananalangin, at umaawit. Sa tuwing siya'y umaawit, kahit paano'y nagiging magaan ang kanyang damdamin, at may kakaunting pag-asa ring bumabalik sa kanya. Isang gabi, habang siya'y nagdarasal, narinig niya ang yabag ng paa sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang binatang hindi niya pa nakikita sa kanilang nayon.
Ang kanyang anyo'y kakaiba, matangkad, may matipuno ngunit mahinahong tindig, at ang kanyang mga matay kumikislap na parang tubig ng ilog sa ilalim ng buwan. "Sino ka?" tanong ni Luningning, may halong kaba at pagtataka. "Ako si Amihan," tugon ng binata. "Isa akong tagapagbalita ng mga diwata. Ipinadala ako upang tulungan ka." Nagtaka si Luningning. "Tulungan ako? Paano?" "Hindi madali ang magiging daan," sagot ni Amihan. "Ngunit hindi ka nag-iisa. Ako ang magiging gabay mo sa oras na dumating ang sakripisyo. At sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, isisilang ang biyaya." Habang lumilipas ang mga araw, naging madalas ang pagkikita nina Luningning at Amihan. Tinuturuan siya ni Amihan ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kalikasan, kung paano maririnig ang tibok ng puso ng mga puno, kung paano makikita ang damdamin ng tubig sa kanyang agos, at kung paano mararamdaman ang bigat ng hangin. Ngunit higit pa rito, unti-unting sumibol ang kakaibang damdamin sa puso ni Luningning. Sa tuwing kasama niya si Amihan, tila nagiging mas maliwanag ang lahat. Ang bigat ng kanyang kinakaharap ay nagiging mas magaan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang si Amihan ay hindi isang ordinaryong nilalang. Isa siyang tagapagbalita ng diwata, isang nilalang na marahil ay hindi para sa kanya. Isang gabi, habang sila'y magkasamang naglalakad sa tabi ng ilog, biglang naging seryoso ang mukha ni Amihan. "Luningning," wika niya, "dapat mong malaman na ang pagsubok na ito ay hindi basta matatapos. May darating na sandali na ikaw lamang ang makakagawa ng tamang hakbang. Ngunit tandaan mo, ang bawat biyaya ay may kapalit. Huwag kang matakot dahil hindi ka nag-iisa." Napayuko si Luningning. Ramdam niya na ang ibig sabihin ni Amihan ay sakripisyo, isang sakripisyong maaaring kasing bigat ng kanyang sariling buhay. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti na niyang natatanggap na iyon ang kanyang tadhana. At dumating ang araw na iyon. Ang mga ulap ay biglang nagdilim at ang hangin ay lumakas. Ang mga puno ay yumuyuko sa lakas ng bugso at ang ilog na dati natutuyo ay biglang bumuhos na parang nagwawala. Ang mga tao sa nayon ay nagsisigawan, nagsilikas at nagsumikap na iligtas ang kanilang mga tahanan. Si Luningning, sa gitna ng kaguluhan, ay nakatayo lamang, hawak ang kanyang dibdib. Ramdam niya na ito na ang pagsubok na ipinahihiwatig ng mga diwata, at sa kanyang puso, alam niyang ang oras ng kanyang sakripisyo ay malapit na. Mula sa katahimikan ng gabi ay dumagundong ang kalangitan. Ang mga ulap ay nag-ipon-ipon na parang mga sundalong naghahanda sa digmaan. Ang kulog ay umalingaw-ngaw, at ang mga kidlat ay nagpatay-sindi sa langit. Animoy mga apoy na pumipilas sa dilim. Sa nayon, nagkakagulo ang mga tao. Ang mga batay umiiyak, ang mga inay yakap-yakap ang kanilang mga anak, at ang mga ama na may pilit na itinatayo ang kanilang mga bahay na pinapabagsak ng malakas na hangin. Ang ilog ay biglang umapaw. Animoy naniningil sa lahat ng panahong ito'y iniwan at pinabayaan. "Diyos ko, anong nangyayari?" sigaw ng isang matanda. "Parang katapusan na ng lahat." Sigaw ng isa pa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Luningning ay tahimik lamang. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib, ramdam ang matinding kabog ng puso. Sa kanyang pandinig, tila naririnig niya ang bulong ng mga diwata. Oras na, Luningning, ang tadhana ay hindi matatakasan. Habang ang ulan ay bumubuhos, biglang lumitaw si Amihan mula sa dilim. Basang-basa ang kanyang katawan, ngunit matatag ang kanyang tindig.
Tumakbo siya patungo kay Luningning at mahigpit siyang hinawakan sa mga kamay. "Luningning!" sigaw niya sa ingay ng hangin. "Ito na ang oras, ang kagubatan, ang ilog at ang lupa, lahat ay naghihintay sa iyong pasya, Amihan." Mahina niyang tugon habang ang luhay humahalo sa ulan. "Handa na ba ako? Kaya ko ba talaga ito?" Hinaplos ni Amihan ang kanyang pisngi. "Hindi ka kailanman nag-iisa, ang iyong puso'y dalisay at iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Ngunit tandaan mo, bawat biyaya ay may kapalit. Huwag kang matakot. Anuman ang mangyari, ang iyong pangalan ay hindi kailanman malilimutan." Sa mga salitang iyon, ramdam ni Luningning na siya'y binibigyan ng lakas upang harapin ang kanyang kapalaran. Nagtungo si Luningning at Amihan sa gitna ng kagubatan kung saan naroon ang sagradong bato. Sa bawat hakbang nila, sumasalubong ang matinding hangin at ulan, ngunit tila may hindi nakikitang kamay na gumagabay at nagbubukas ng daan para sa kanila. Pagdating nila sa sagradong lugar, lumitaw ang mga diwata. Ang kanilang mga anyo'y parang apoy at liwanag na sumasayaw sa hangin, hindi natitinag ng bagyo. Ang kanilang mga matay nakatingin kay Luningning, puno ng lungkot ngunit may pag-asa. "Luningning," wika ng punong diwata, "ang panahon ng pagsubok ay narito na. Sa iyong mga palad nakasalalay ang buhay ng iyong nayon. Ngunit tandaan, upang maibalik ang kasaganaan, kailangan ng isang handog, isang pag-aalay na higit sa lahat." "Anong ibig ninyong sabihin?" Nanginginig na tanong ni Luningning, bagamat batid na niya ang kasagutan. "Ang iyong puso, ang iyong buhay," sagot ng diwata. "Mula sa iyong sakripisyo ay isisilang ang bulaklak na magiging sagisag ng pag-ibig at kagandahan. Ito ang magiging biyaya ng iyong bayan, ang alaala ng iyong kabutihan." Napayuko si Luningning, ang kanyang puso'y parang pinipilas sa bigat ng pasya. Sa kanyang isipan, naalala niya ang kanyang mga magulang, ang mga bata sa nayon, at ang mga taong umaasa sa kanya. Ngunit higit sa lahat, naalala niya si Amihan, ang lalaking naging kanyang liwanag sa gitna ng dilim. "Amihan," bulong niya, "kung gagawin ko ito, mawawala na ako. Hindi na kita makikita muli." Mahigpit siyang niyakap ni Amihan. "Luningning, ang iyong pangalan at ang iyong mukha ay mananatili sa puso ko habang buhay. At sa bawat bulaklak na mamumulaklak, ikaw ay muling mabubuhay. Huwag kang matakot sapagkat ang pag-ibig ay hindi kailanman nagwawakas." Sa sandaling iyon, dumaloy ang luha sa kanyang mga mata, ngunit kasabay nito'y dumaloy din ang lakas na matagal na niyang inipon. Tumayo si Luningning sa gitna ng sagradong bato. Ang mga diwata'y nagtipon sa kanyang paligid, umaawit ng himig na hindi maipaliwanag ng tao. Ang awit na iyon ay parang alon ng ilog, hangin ng bundok at tibok ng lupa. Ipinikit ni Luningning ang kanyang mga mata sa kanyang puso, nanalangin siya, "Mga diwata, tinatanggap ko ang aking kapalaran. Naway ang aking buhay ay maging binhi ng pag-asa para sa aking bayan." Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang liwanag, maliwanag at mainit, animoy apoy ng araw na bumaba mula sa langit. Ang liwanag ay unti-unting yumakap sa kanyang buong katawan. Si Amihan ay nakaluhod sa tabi, hawak-hawak ang kanyang kamay. "Luningning, huwag kang matakot!" sigaw niya, bagamat alam niyang hindi na niya mapipigilan ang nakatakda. Sa huling sandali, ngumiti si Luningning. "Amihan, salamat." At sa isang iglap, naglaho ang kanyang katawan, iniwan ang isang sinag ng liwanag na sumibol mula sa lupa.
Mula roon ay tumubo ang isang halaman na hindi pa kailanman nakita ng tao, isang halamang may malalaking dahon at bulaklak na kulay rosas, lila at puti, na tila pintang inukit ng mga diwata mismo. Ito ang unang waling-waling. Kasabay ng pagsibol ng bulaklak, biglang humupa ang unos. Ang ulan ay kumalma, ang hangin ay naglaho, at ang mga ulap ay nagkahiwa-hiwalay. Ang liwanag ng buwan ay muling nagpakita at ang buong kagubatan ay kumislap sa ganda ng bagong bulaklak na sumilang. Ang mga tao sa nayon na kanina'y nagtatakbuhan sa takot ay huminto at napatitig sa bulaklak. Ang kanilang mga matay na puno ng luha-luha ng paghanga, luha ng pag-asa at luha ng pasasalamat. Isang himala, sigaw ng isang bata, isang regalo ng mga diwata, dagdag ng isang matanda. Ngunit si Amihan, habang nakaluhod sa harap ng bulaklak, ay hindi makapagsalita. Ang kanyang puso'y durog, ngunit sa parehong oras, puno ng pagmamalaki. Alam niyang si Luningning ay hindi nawala, siya'y naging bulaklak na magpapaalala magpakailanman ng pag-ibig at sakripisyo. Sa mga sumunod na araw, muling nagbalik ang kasaganaan sa nayon. Ang lupa ay muling naging mataba at ang mga pananim ay namunga ng sagana. Ang ilog ay napuno ng isda at ang mga ibon ay nagbalikan upang umawit sa mga sanga ng puno. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa paligid ng waling-waling at doon sila nanalangin. Hindi na nila kinalimutan ang aral na iniwan ni Luningning na ang tunay na kasaganaan ay bunga ng paggalang, pagmamahal at sakripisyo. Mula noon, taon-taon ay ginugunita ng mga tao ang araw ng sakripisyo ni Luningning. Sila'y nag-aalay ng sayaw at awit sa paligid ng waling-waling bilang pasasalamat at pagpupugay. At si Amihan, bagamat walang ibang minahal kailanman, ay nanatiling tagapagbantay ng bulaklak. Tuwing gabi, nakaupo siya sa tabi nito, umaawit ng mga himig na tanging si Luningning lamang ang makakaintindi. At bagamat siya'y tumanda at naging ubanin, ang kanyang pagmamahal ay hindi naglaho. Hanggang sa kanyang huling hininga, ang pangalan ni Luningning ang kanyang tinawag at ang waling-waling ang kanyang iniwanan ng huling halik. Matapos ang malakas na unos at ang sakripisyo ni Luningning, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong nayon. Hindi na ito katahimikan ng pangamba, kundi katahimikan ng kapayapaan, parang isang himig ng pag-asa na dumaloy sa hangin. Ang mga tao'y nagising isang umaga na ang paligid ay muling puno ng sigla. Ang mga palay na halos malanta na kahapon ay biglang tumayong muli. Ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa hamog. Ang mga puno ng prutas ay muling nagbigay ng matatamis na bunga, at ang mga hayop ay nagbalikan sa kagubatan. Sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo ang bulaklak na tinawag nilang waling-waling, ang unang bulaklak ng uri nito. Ang mga talulot nito ay malambot na parang sutla at ang mga kulay ay pinaghalo ng rosas, lila at puti. Tila ba ipininta ng mga diwata mismo gamit ang liwanag ng buwan at araw. Ang mga tao'y napalapit dito hindi lamang upang pagmasdan kundi upang sumamba. Isang biyaya, wika ng matandang Gat Daluyong. Isang pamana mula kay Luningning. Hindi natin ito dapat tratuhin bilang karaniwang halaman. Ito'y banal. Sa plaza ng nayon, nagtipon-tipon ang lahat ng tao. May dalang prutas, bulaklak, at palay. Inilatag nila ang mga ito sa paligid ng waling-waling bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Mga kababayan, wika ni Gat Daluyong, huwag na nating kalimutan ang aral na iniwan ni Luningning. Ang kagandahan ng kalikasan ay hindi lamang para gamitin, kundi para ingatan.
Kung nais nating manatiling masagana ang ating bayan, dapat nating igalang ang lupa, ang tubig, ang hangin at higit sa lahat ang sakripisyong inialay upang tayo'y mabuhay. Hindi na po namin kakalimutan. Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Mula noon, naging batas ng nayon ang pagbibigay galang sa kalikasan. Bawal putulin ang mga puno ng walang dahilan. Bawal sirain ang ilog. Ang bawat ani ay may kaakibat na alay sa mga diwata. At sa tuwing magsasaya sila, laging kasama ang pag-awit para kay Luningning. Ngunit higit sa lahat, si Amihan ang naging pinakamalapit sa waling-waling. Sa bawat araw, siya'y nakaupo sa tabi nito, nakatitig at nagdarasal. Sa kanyang puso, nananatiling sariwa ang alaala ni Luningning. Mahal kong Luningning, bulong niya gabi-gabi. Ikaw ay wala na, ngunit sa bulaklak na ito, lagi kitang nakikita. Ang iyong ganda, ang iyong kabutihan, at ang iyong pag-ibig lahat ay naririto. Sa paglipas ng panahon, tumanda si Amihan. Ang kanyang buhok ay naging kulay pilak at ang kanyang katawan ay humina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling buhay tuwing nakikita ang waling-waling. Para bang sa bawat tingin niya rito, muling bumabalik ang kanyang kabataan at muli niyang nararamdaman ang init ng pagmamahal ni Luningning. Lumipas ang mga taon, at ang kwento ni Luningning ay naipasa mula sa isa hanggang sa susunod na henerasyon. Ang mga bata ay lumaki na naririnig ang kanyang pangalan. At sa kanilang murang isipan, si Luningning ay hindi lamang isang tao kundi isang diwata na nagbuwis ng buhay para sa kanila. Luningning ang dahilan kung bakit may bulaklak na waling-waling laging sinasabi ng mga matatanda. At sa tuwing makikita ninyo ito, tandaan ninyo na ang tunay na kagandahan ay hindi sa anyo, kundi sa puso. Ang waling-waling ay naging sagisag ng pag-ibig, sakripisyo at kasaganaan. Ang mga kalapit na nayon ay nagsimulang bumisita upang makita ang mahiwagang bulaklak. Ang iba'y nag-aalay ng mga prutas at awit, at ang iba na may tahimik na nagdarasal sa harap nito, humihiling ng gabay at biyaya. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay parang mga matang nagmamasid, nakaupo si Amihan sa tabi ng waling-waling. Ang kanyang katawan ay mahina na at ramdam niyang ang kanyang oras ay malapit ng matapos. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang mga talulot ng bulaklak. Mahal kong Luningning, wika niya. Oras na para ako'y magpahinga. Ngunit bago ako tuluyang lumisan, nais kong malaman mong sa bawat araw ng aking buhay, ikaw lamang ang aking minahal. Habang sinasabi niya ito, isang malamlam na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi, at sa kanyang pandinig ay parang narinig niya ang tinig ni Luningning. Amihan, salamat. Ngumiti si Amihan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang hininga na lumisan. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa tabi ng waling-waling, ngunit ang kanyang mukha ay payapa, tila ba natagpuan na niya si Luningning sa kabilang dako. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang katawan ni Amihan. Sa tabi nito, napansin nila na may mga bagong usbong na tumubo sa paligid ng waling-waling. Hindi lamang isa, kundi marami, parang ang kanyang huling hininga ay nagbigay buhay sa mga bagong bulaklak. Ang mga tao'y lumuhod at nanalangin. Si Amihan ay hindi lamang tagapagbantay. Siya'y naging katuwang ni Luningning hanggang sa kanyang huling sandali. At ngayon, siya rin ay naging bahagi ng bulaklak na ito. Mula noon, hindi lamang isa kundi maraming waling-waling ang sumibol sa kagubatan.
Ang mga bulaklak na ito'y naging bantayog ng pagmamahalan ni Luningning at Amihan at patunay na ang pag-ibig na totoo ay hindi natatapos sa kamatayan. Lumipas ang mga dekada at lumawak ang pangalan ng Waling-Waling. Ang mga tao mula sa malalayong pook ay dumarayo upang masaksihan ito. Ang iba'y nagdadala ng mga kwento at ang iba na may bumabalik na may dalang aral. Na ang kagandahan ng bulaklak ay hindi lamang panlabas, kundi alaala ng sakripisyo at pagmamahal. Ang nayon ay nanatiling masagana at sa bawat pagdiriwang, lagi nilang inaalala si Luningning at Amihan. Ang kanilang kwento ay naging alamat hindi lamang tungkol sa bulaklak, kundi tungkol sa kahalagahan ng kalikasan, ng pag-ibig at ng sakripisyo. At hanggang sa kasalukuyan, sa tuwing makikita ang Waling-Waling, naaalala ng mga tao ang dalawang pusong nagmahalan, nagsakripisyo at nagbigay ng pamana na walang kapantay. Lumipas ang mga taon at ang nayon ay nagbago. Ang mga kubong yari sa pawid ay napalitan ng mas matitibay na tahanan. At ang mga kalsadang dating lupa lamang ay unti-unting natapakan ng mas maraming paa mula sa iba't ibang puok. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, ang puso ng nayon ay nanatili sa iisang bagay, ang bulaklak na waling-waling. Ang mga batay lumaki na laging naririnig ang alamat ni Luningning at Amihan. Sa bawat gabi ng tag-ulan, habang ang ulan ay marahang bumabagsak sa bubungan, ikinukwento ng mga magulang sa kanilang mga anak kung paanong ang isang dalagang may pusong dalisay ay nag-alay ng kanyang buhay upang mailigtas ang bayan. Si Luningning ang dahilan kung bakit tayo'y may masaganang ani, sabi ng mga lola. At si Amihan ang patunay na ang pag-ibig ay walang hanggan, dagdag ng mga lolo. At ang mga bata na may nakikinig na tila ba sila'y saksi mismo sa kwento hanggang sa ito'y naging bahagi na ng kanilang sariling pagkatao. Sa paglipas ng panahon, lumaganap ang balita tungkol sa kakaibang bulaklak. Ang mga dayo mula sa malalayong nayon at bayan ay nagsimulang dumating. Ang ilan ay mga mangangalakal na nagnanais makita ang waling-waling. Ang iba na may mga alagad ng sining na nais iguhit o ilarawan ang kanyang kagandahan. Ngunit sa bawat pagbisita ng mga dayo, laging pinaaalalahanan ng matatanda. Ang bulaklak na ito'y hindi para lamang hangaan, ito'y sagrado. Ito'y paalala ng sakripisyo at pag-ibig. Kung titingnan ninyo ito, tingnan ninyo hindi lamang ang kanyang ganda, kundi ang kanyang kahulugan. At bagamat may mga dayong nangahas na kunin ang waling-waling upang dalhin sa kanilang bayan, sila'y laging nabibigo, sapagkat ang bulaklak ay tila may sariling kapangyarihan na mamatay ito kapag inalis sa sagradong kagubatan. Parang sinasabi nitong, dito lamang ako nabubuhay, dito lamang ako kabilang. Sa bawat taon, ginaganap ang isang malaking pista para kay Luningning at Amihan. Ang mga tao'y nagdadala ng kanilang ani at ibinabahagi sa lahat. Ang mga bata'y nagsasayaw sa paligid ng waling-waling at ang matatanda na may umaawit ng mga sinaunang himig. Sa gabi ng pista, may isang bahagi ng selebrasyon na tinatawag nilang paggunita. Sa sandaling iyon, lahat ng ilaw sa nayon ay pinapatay at tanging buwan at mga bituin lamang ang nagsisilbing ilaw. Sa katahimikan, ikinukwento ng pinakamatandang kasapi ng nayon ang buong alamat mula sa kapanganakan ni Luningning hanggang sa kanyang sakripisyo. At sa bawat pagtatapos ng kwento, laging inuusal ng lahat ang parehong panalangin. Luningning, bantayan mo kami. Amihan, turuan mo kaming magmahal ng tapat. Habang dumarami ang mga taon,
ang kwento ay hindi kailanman namatay. Sa katunayan, lalo pa itong naging makulay. Ang mga makata ay gumawa ng tula tungkol sa waling-waling. Ang mga pintor ay naglarawan ng kanyang mga talulot. At ang mga ina ay patuloy na ipinangalan ang kanilang mga anak bilang Luningning at Amihan, bilang pagpupugay sa dalawang pusong hindi kailanman nagkahiwalay. May mga kabataang umakyat sa bundok at nanalangin sa harap ng bulaklak. Ang sabi nila, kung tapat ang kanilang damdamin, ang waling-waling ay makikinig at tutulong sa kanilang pag-ibig. At totoo nga, marami ang nagpatunay na matapos nilang manalangin dito, sila'y nakatagpo ng kanilang tunay na kapareha. Kaya't ang bulaklak ay hindi lamang naging sagisag ng sakripisyo, kundi pati na rin ng pag-ibig na dalisay at wagas. Minsan, sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nakakakita ng mga aninong naglalakad sa paligid ng waling-waling. Mga aninong parang liwanag, marahang dumadampi sa mga talulot ng bulaklak, mga diwata, bulong ng matatanda. Ipinapaalala nila sa atin na sila'y narito pa rin, nagbabantay. Dagdag ng iba, may nagsasabing nakita nila si Luningning mismo, nakatayo sa tabi ng bulaklak, suot ang kanyang puting saya, nakangiti at nagbabantay. At sa tabi niya, si Amihan matipuno at marangal, hawak ang kanyang kamay. Totoo man o hindi, ang mga kwentong ito ay nagpatibay sa paniniwala ng mga tao at para sa kanila. Sapat nang malaman na ang dalawang pusong nagmahal ay hindi kailanman naglaho. Ngunit isang araw, isang matandang babaylan ang lumapit sa mga tao at nagbigay ng babala, mga anak ng nayon. Wika niya. Ang alamat ni Luningning at Amihan ay hindi lamang kwento ng pag-ibig. Ito'y paalala rin na ang tao at kalikasan ay dapat laging magkasama. Kapag tayo'y muling nakalimot, kapag ang ating puso'y muling nagkaroon ng kasakiman, mawawala ang biyaya ng waling-waling. Ang mga tao'y natigilan. Hindi nila maubos maisip na muling mangyari ang kagutuman at unos. Kaya't lalo nilang pinahalagahan ang kalikasan, lalo nilang iningatan ang kanilang kapaligiran. Sa bawat henerasyon, may bagong kwento na nadaragdag sa alamat ng waling-waling. May kwento ng isang magkasintahan na naghiwalay, ngunit muling nagtagpo matapos manalangin sa bulaklak. May kwento ng isang batang may sakit na gumaling matapos halikan ng hangin na dumaan mula sa mga talulot nito. At ang lahat ng ito'y nagsama-sama, parang mga dahon na bumubuo ng isang punong malaki. Ang alamat ni Luningning at Amihan ay naging puno, at ang mga bagong kwento ay naging mga sanga, at ang lahat ng ito'y patuloy na nagbigay lilim sa bawat dumadayo. Hindi naglaon, ang waling-waling ay naging sagisag hindi lamang ng isang nayon, kundi ng buong rehiyon. Ang kanyang ganday naging kilala sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang mga makata mula sa ibang bayan ay dumayo upang makakita nito, at ang mga mandirigmay nagdala ng kanyang pangalan bilang sagisag ng lakas at katatagan. Para sa lahat, ang waling-waling ay hindi lamang bulaklak. Isa itong paalala na ang tunay na kagandahan ay isinilang mula sa sakripisyo, at ang tunay na pag-ibig ay mas matibay kaysa kamatayan. Dumating ang isang taon na mas marangya kaysa lahat ng pista na nagdaan. Sa nayon, ang bawat tahanan ay nagkaroon ng palamuti mga parol na gawa sa kawayan at dahon ng niyog, mga bulaklak na nakasabit sa bintana at mga palamuting yari sa makukulay na tela. Sa gitna ng nayon, itinayo ang isang malaking entablado na yari sa kahoy, pinalibutan ng mga lamparang nakasabit sa kawit.
Dito idaraos ang taunang pista ng waling-waling, isang pagdiriwang hindi lamang ng kasaganaan kundi pati na rin ng pag-ibig na walang hanggan. Ngunit ang gabing iyon ay hindi lamang basta pista. Sabi ng mga matatanda, ito ang ika-100 na taon mula nang si Luningning ay nag-alay ng kanyang buhay. 100 taon ng biyaya, wika ng pinakamatandang babaylan, at 100 taon ng alaala, dagdag ng isa pang lola. Ang lahat ng tao'y nagtipon sa liwasan. May mga sayawan, may mga kantahan, at may mga paligsahan ng tula. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng gabi ay ang paggunita sa alamat. Nang sumapit ang hating gabi, pinatay ang lahat ng ilaw. Ang buong nayon ay nilamon ng dilim at tanging liwanag ng buwan ang nagbigay ng gabay. Ang mga tao'y natahimik at sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang pinakamatandang babaylan. Mga anak, aniya, 100 taon na mula nang si Luningning ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Siya ang dahilan kung bakit tayo'y may kasaganaan. Siya at si Amihan ang dahilan kung bakit ang pag-ibig ay nanatiling wagas sa ating mga puso. Ngayon, ating muling uulitin ang kanilang kwento upang sa bawat salinlahi, ito'y hindi malimutan. At sa dahan-dahan niyang tinig, isinalaysay niyang muli ang lahat mula sa kabataan ni Luningning, ang kanilang pag-iibigan ni Amihan, ang paninira ng mga ganid na dayuhan, ang sakripisyong ginawa ng dalaga, at ang pagsilang ng waling-waling bilang pamana. Habang binibigkas ang alamat, ang mga tao'y nakikinig na para bang unang beses pa lamang nilang narinig. Ang mga bata'y napapaluha, ang mga magulang na may nagyakapan, at ang matatanday nagdarasal sa katahimikan. At sa pagtatapos ng kwento, may kakaibang nangyari. Ang liwanag ng buwan ay tila lumakas at isang sinag ang tumama sa gitna ng kagubatan kung saan naroon ang waling-waling. Ang bulaklak ay kumislap at ang kanyang mga talulot ay nagningning na para bang kumukuha ng liwanag mula sa mga bituin. Mga diwata, bulong ng isa. Si Luningning, sabi ng iba. Ang lahat ay nagtayuan at naglakad patungo sa kagubatan. Doon, kanilang nasilayan ang bulaklak na waling-waling nakabuka ang kanyang mga talulot, kumikinang na parang kristal sa ilalim ng buwan. At sa tabi nito, 2 anyo ang dahan-dahang lumitaw. Isang dalaga na nakasuot ng puting saya at isang mandirigmang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Luningning at Amihan. Sabay-sabay na bulalas ng lahat. Hindi nagsalita ang 2 anyo, ngunit ang kanilang presensya ay nagsilbing sapat na mensahe. Nakangiti si Luningning habang nakahawak sa kamay ni Amihan. Ang kanilang mga matay puno ng kapayapaan at ang kanilang anyo'y kumikislap hanggang sa dahan-dahan silang naglaho kasabay ng hangin. Ngunit bago sila tuluyang maglaho, may narinig ang lahat isang bulong na tila mula sa mismong hangin. Ingatan ninyo ang pag-ibig, ingatan ninyo ang kalikasan. Ito ang aming pamana sa inyo. At matapos noon, ang kagubatan ay muling bumalik sa katahimikan. Ngunit ang mga tao'y nag-uwi ng kakaibang damdamin, parang sila'y nakadama ng basbas mula mismo kina Luningning at Amihan. Mula sa gabing iyon, ang nayon ay nagkaroon ng bagong tradisyon. Sa tuwing ika-100 taon ng pista, hindi lamang sila nagdiriwang, gumagawa rin sila ng isang panata, isang sumpa na ipapasa sa susunod na henerasyon. At sa gabing iyon, ang mga tao'y sabay-sabay na nanumpa, pangangalagaan namin ang kagubatan, at higit sa lahat, itataguyod namin ang pag-ibig na tapat at dalisa. Paglipas ng mga taon,
Ang alamat ay hindi kailanman namatay. Ang mga pintor ay iginuhit ang kanyang anyo, at ang mga musikero na may lumikha ng mga awit na alay sa kanya. Hanggang sa dumating ang panahon na ang waling-waling ay tinaguriang reyna ng mga orchids. Ang kanyang kagandahan ay kinilala hindi lamang sa nayon, hindi lamang sa rehiyon, kundi sa buong bansa. At sa bawat pagkilala na iyon, lagit-lagi binabanggit ang kanyang pinagmulan, isang alamat ng pag-ibig at sakripisyo. Ngayon, tuwing may batang nagtatanong, "Lola, bakit po napakaganda ng waling-waling?" Ang sagot ng matatanda ay laging pareho, dahil iyan ay bulaklak ng pag-ibig. Ang ganda niyan ay mula sa pusong nag-alay para sa kapwa, at ang halimuyak niyan ay mula sa damdaming hindi kailanman naglaho. At tuwing may kabataang umiibig, sila'y lumalapit sa waling-waling at nananalangin. At ang bulaklak, sa kanyang katahimikan, ay parang nakikinig. Parang nagbubulong ng kasiguraduhan, kung dalisay ang inyong pag-ibig, walang unos ang makakawasak nito. Sa bawat gabi na ang buwan ay sumisinag sa kagubatan, tila may bulong na naririnig ang mga tao. Pag-ibig ang susi, pag-ibig ang pamana. At habang may puso kayong handang magmahal, mananatili ang waling-waling, buhay at walang hanggan. At sa ganitong paraan, ang alamat ay hindi natapos, sapagkat ang alamat, tulad ng pag-ibig, ay hindi namamatay. Patuloy itong nabubuhay sa bawat kwento, sa bawat panalangin, at sa bawat pusong marunong magmahal. Dito nagtatapos ang alamat ng waling-waling, isang kwento ng sakripisyo, ng katapatan, at ng pagmamahal na hindi matitinag ng panahon. Ngunit para sa bawat nakikinig, hindi ito pagtatapos, kundi paalala na ang alamat ay buhay sa ating mga puso. At ang waling-waling ay patuloy na namumukadkad sa kalikasan at sa alaala ng bayan.